Magandang araw sa inyo, mga minamahal kong kababayan, lalo na sa mga lolo at lola na patuloy na nagbibigay ng ilaw at gabay sa ating mga pamilya. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na naglalaan ng aking propesyon sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng panggagamot, isa sa mga pinakamalaking hamon na aking nakikita at naririnig mula sa aking mga pasyente ay ang unti-unting panghihina ng mga kasukasuan ang pananakit ng tuhod balakang at mga binti na nagiging hadlang sa kanilang masayang pamumuhay. Alam niyo po ba na may isang lihim na kalaban na kumikilos sa loob mismo ng inyong mga katawan, isang proseso na responsable sa 90% ng mga kaso ng pagbagsak ng kasukasuan na nagiging sanhi ng pagkaospital ng isang senior kada 12 segundo sa buong mundo. Ang kalaban na ito ay ang pagkasira ng collagen. Marami sa ating mga senior ang hindi nakakaalam na ang tahimik na salarin ng pananakit ng kanilang mga tuhod, balakang at binti ay matagal nang naninirahan sa kanilang katawan. Isipin ninyo ito, sa edad na 60 ang inyong katawan ay gumagawa na lamang ng halos 25% ng collagen na ginagawa nito noong kayo ay 32 taong gulang pa lamang. Nangangahulugan ito na sa puntong ito, mahigit 50% na ng inyong natural na collagen ang nasira na o nawala. Ito ang dahilan kung bakit tila mas mataas at mas mahirap akyatin ang mga hagdanan. Ito ang dahilan kung bakit mas malakas ang paglagutok ng inyong mga tuhod sa bawat pagtayo. Ito ang dahilan kung bakit kahit saglit lang kayong nakaupo, pakiramdam ninyo ay nanghihina na ang inyong mga binti. Ang simpleng katotohanan ay hindi kayang gumawa ng inyong katawan ng sapat na collagen kung wala ang tamang mga sustansya. At hindi po karne lamang ang sagot. Ang katotohanan na madalas nakakaligtaan ay ang mga vegetarian at ang mga nakatatanda ang nasa pinakamataas na panganib. Dahil sa popularidad ng una nating video tungkol sa collagen, marami po sa inyo ang humiling ng isang bersyon na para sa mga vegetarian. At dahil kayo ang puso at kaluluwa ng aming ginagawa at binabasa namin ang bawat komento ninyo, heto na po ang kasagutan sa inyong hiling. Ang bawat impormasyon na aming ibinabahagi ay ginagabayan ng inyong mga boses at pangangailangan. Sa araw na ito, ibubunyag natin ang 8 pinakamahuhusay na pagkaing vegetarian na mayaman sa sangkap na nagpapalakas ng collagen. Ito ang mga pagkain na kailangang-kailangan ng bawat senior upang muling palakasin ang kanilang mga binti at kasukasuan. Ang mga pagkaing ito ay inihanay mula sa mababa hanggang sa pinakamabisa. Ayon sa mga masusing pananaliksik, ang pagkain na nasa pinakatuktok ng ating listahan ay may kakayahang palakasin ang produksyon ng collagen ng mahigit 200% sa loob lamang ng ilang linggo. Kaya't huwag po kayong aalis dahil ang pagkain na iyon ay maaaring nasa loob lamang ng inyong kusina ngayon, naghihintay na matuklasan. Bawat piraso ng impormasyon sa artikulong ito ay suportado ng malalim na siyentipikong pag-aaral at ang mga link sa lahat ng sanggunian ay makikita sa description sa ibaba. Ito ay mga katotohanan, hindi haka-haka, na may potensyal na baguhin,
ng tuluyan ang kalusugan ng inyong mga kasukasuan, binti, at ang inyong pang-araw-araw na pagkilos. Ngunit, bago tayo magsimula, maaari ko po bang malaman kung gaano na kayo katagal na isang vegetarian? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Babasahin po namin at sasagutin ang bawat isa sa inyo. Simulan na natin sa isang nakakagulat na katotohanan at sa unang pagkain na kailangan ninyong malaman ngayon din, ikaot buto ng kalabasa. Maaaring ikagulat ninyo na ang simple at abot-kayang buto ng kalabasa na madalas nating itinatapon matapos linisin ang gulay ay isa sa mga pinakamahusay na pinagkukunan ng zinc mula sa halaman. Ang zinc ay isang mineral na kritikal at absolutong kailangan sa proseso ng pagbuo ng collagen o collagen synthesis. Kung wala itong sapat na zinc ang katawan ninyo, ay hindi kayang patatagin o buuin ng maayos ang collagen na sinusubukan nitong gawin. Para itong pagtatayo ng bahay na walang semento para pagdikitin ang mga hollow block, gaano man karami ang hollow block mo babagsak at babagsak din ang istruktura. Ang hindi alam ng karamihan sa mga nakatatanda ay marami sa kanila ang may kakulangan sa zinc, lalo na kung umiiwas sila sa pagkain ng pulang karne. Sa isang pag-aaral na inilathala sa journal na Nutrient, natuklasan na ang mababang antas ng zinc sa mga matatanda ay direktang iniugnay sa mas mahinang tissue ng kasukasuan, joint tissue, at mas mabagal na paggaling ng sugat. Parehong proseso paggaling ng sugat at pagpapatibay ng kasukasuan ay umaasa sa sapat na produksyon ng collagen. Ngunit hindi lang zinc ang taglay ng buto ng kalabasa. Mayaman din ito sa magnesium, isa pang mahalagang mineral na kailangan para sa aktibidad ng mga enzyme na may kaugnayan sa collagen. Ang magnesium ay tumutulong din sa pag-relax ng mga naninigas na kalamnan at pinapabuti ang daloy ng dugo patungo sa mga binti. Ito ay nagbibigay ng dalawahang benepisyo, pinapalakas ang materyales para sa collagen at sinisigurado na ang mga kalamnan sa paligid ng kasukasuan ay malusog. Paano ito ihanda at kainin? Ang pinakamainam na paraan upang ihanda ang buto ng kalabasa ay sa pamamagitan ng pagsangag o paglitson nito sa mababang temperatura, hindi hihigit sa 160 degrees C upang mapreserba ang mga masustansyang langis nito. Hugasan lamang ang mga buto, patuyuin at isalang sa oven o sa isang tuyong kawali hanggang sa maging bahagyang golden brown at malutong. Kumain ng humigit kumulang 2 kutsarita araw-araw bilang merienda o ihalo sa inyong mga salad sabaw o kahit sa inyong almusal na oatmeal. Upang mas mapalakas ang epekto nito, subukang isabay ang pagkain ng buto ng kalabasa sa mga pagkaing mayaman sa vitamin C tulad ng bell peppers o dalandan. Ang vitamin C, zinc at magnesium ay parang isang team na nagtutulungan upang simulan ang makina ng inyong katawan na gumawa ng collagen. Ang regular na pagkonsumo ng buto ng kalabasa ay makakatulong na mabawasan ang pamamaga ng kasukasuan, joint inflammation, dahil nagbibigay ito sa inyong mga selula ng mga mineral na kailangan nila para ayusin ang connective tissue. Dahil meron din itong taglay na plant-based omega-3s, ang araw-araw na pagkonsumo nito ay maaaring magresulta sa mas magandang fleksibilidad, bawas na paninigas, at mas matibay
na cartilago cartilage sa katagalan. Para sa mga senior na nagnanais ng isang simpleng pagkain na may malaking epekto, ang buto ng kalabasa ay isang napakagandang pagpipilian na madaling isama sa pang-araw-araw na dieta. Ika-7, spirulina. Ang madilim na berdeng algae na ito ay maaaring hindi mukhang pagkain sa unang tingin, ngunit isa ito sa mga pinakamakapangyarihang superfoods sa buong mundo para sa pagpapalakas ng collagen. At ang pinakamaganda sa lahat, ito ay ganap na vegetarian. Ang spirulina ay siksik sa mga amino acid, ang mga building blocks o pundasyon na ginagamit ng inyong katawan upang lumikha ng collagen. Partikular na mayaman ito sa glycine at proline, dalawa sa pinakamahalagang amino acid para sa collagen. Kung wala ang mga ito, mas mabilis na nasisira ang inyong balat, mga litid tendons at mga ligaments at hindi kayang ayusin ng inyong mga kasukasuan ang kanilang sarili ng maayos. Isipin ninyo na sinusubukan ninyong maghilom ng sugat pero wala kayong band-aid o gamot. Ganoon kahalaga ang mga amino acid na ito sa internal na pag-aayos ng inyong katawan. Ngunit ang mga benepisyo ng spirulina ay hindi nagtatapos sa mga amino acid. Naglalaman din ito ng iron at copper, dalawang mahalagang cofactor para sa mga enzyme na bumubuo at nagpapanatili ng mga kadena ng collagen. Ang copper sa partikular ay tumutulong sa pag-uugnay-ugnay ng mga hibla ng collagen na ginagawa itong mas matibay at mas nababanat. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa journal na Oxidative Medicine and Cellular Longevity, ang pag-inom ng spirulina ay nagpababa ng malaki sa oxidative stress sa mga matatandang kalahok habang pinapataas ang antas ng mga antioxidant enzyme sa katawan. Ano ang ibig sabihin nito sa simpleng salita? Hindi lang nagbibigay ang spirulina ng mga materyales para sa pagbuo ng collagen, pinoprotektahan din nito ang collagen na mayroon na kayo mula sa maagang pagkasira. Ito ay napakahalaga para sa ating mga senior. Pagkatapos ng edad na 60, ang kakayahan ng inyong katawan na labanan ang mga free radicals, mga nakasasamang molekula mula sa polusyon at stress, ay bumababa ng husto. Ang oxidative stress na ito ang sanhi ng pagkasira ng kartilago, pinsala sa kasukasuan, paninigas at pananakit. Ang spirulina ay may proteksyon na epekto. Sabay nitong pinipigilan ang pinsala at itinataguyod ang pagbabagong buhay ng tissue. Sa isa pang pag-aaral na inilathala sa European Review for Medical and Pharmacological Sciences, ang mga matatandang kumonsumo ng spirulina araw-araw sa loob lamang ng 8 linggo ay nagpakita ng mas mahusay na fleksibilidad ng kasukasuan, mas mababang antas ng pamamaga at pinahusay na pisikal na tibay. Paano ito gamitin? Para sa pinakamainam na benepisyo, mahalagang regular na kunin ang spirulina sa anyo na madaling maabsorb ng katawan. Ang pinakasimpleng paraan ay ang paggamit ng dekalidad na spirulina powder at ihalo ito sa isang smoothie o inumin. Mahalagang iwasan ang pag-init nito dahil maaaring masira ng mataas na temperatura ang mga aktibong sangkap. Magsimula sa 1 kutsarita bawat araw at dahan-dahang dagdagan kung kinakailangan. Kung mas gusto ninyo, maaari rin kayong uminom ng spirulina tablets, ngunit siguraduhin ang brand ay nasubok para sa heavy metals at toxins.
Para sa pinakamainam na suporta sa collagen, ihalo ang spirulina sa isang source ng vitamin C tulad ng katas ng lemon o kalamansi sa inyong smoothie. Tinutulungan ng vitamin C na mas gumana ng maayos ang mga amino acid ng spirulina sa pamamagitan ng pag-activate ng mga enzyme na gumagawa ng collagen. Ang regular na paggamit ng spirulina ay maaaring magresulta sa mas kaunting pamamaga ng kasukasuan, mas mabilis na paggaling ng kalamnan at kahit na mga pagpapabuti sa paggaling ng sugat at pagiging masikip ng balat. Kahit na ito ay isang maliit na algae, mayroon itong malakas na epekto na hindi dapat balewalain, lalo na kung ang inyong mga kasukasuan ay mahina at ang inyong mga binti ay mas mabilis mapagod kaysa dati. Ika-6, chia seeds. Ang maliliit na butong ito ay isa sa mga hindi napapansin ngunit napakabisang pagkain na sumusuporta sa collagen para sa mga vegetarian. Ang chia seeds ay puno ng mga mineral na lubhang kailangan ng inyong tumatandang kasukasuan. Ang chia seeds ay siksik sa plant-based omega-3 fatty acids, partikular na ang alpha-linolenic acid ALA. Ang ALA ay isang malakas na anti-inflammatory agent. Ito ay direktang nagpapababa ng pamamaga sa kasukasuan at pinoprotektahan ang kasalukuyang tissue ng collagen mula sa pagkasira. Habang tayo ay tumatanda, ang talamak na pamamaga o chronic inflammation ay nagiging pinakamatinding kalaban ng collagen. Ito ay parang isang mabagal at tahimik na apoy na unti-unting tumutupok sa mga connective tissue sa inyong mga tuhod, balakang at bukong-bukong. Ngunit ang mga fatty acid sa chia seeds ay hindi lamang nagbibigay ng enerhiya sa inyong mga selula, hinaharangan din nito ang mga inflammatory enzyme na nagdudulot ng pinsala. Bukod sa omega-3, ang chia seeds ay naglalaman din ng isang kumpletong amino acid profile kabilang ang glycine, lysine at proline 3 sa pinakamahalagang blockeng ginagamit ng inyong katawan upang bumuo at mag-ayos ng collagen. Ang mataas na kalidad ng protina nito ay ginagawa itong isang kumpletong pagkain para sa pag-aayos ng tissue. Sa isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa Journal of Food Science and Technology, ang mga individual na uminom ng chia seeds araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nakakita ng mas mahusay na tibay sa paglalakad, mas mababang antas ng pamamaga sa dugo, at mas mababang marka ng sakit sa kasukasuan kumpara sa isang control group. Para sa mga nakatatanda na nakakaranas ng paninigas, pamamaga o limitadong paggalaw, ito ay maaaring magkaroon ng tunay at kapansin-pansing epekto sa kanilang kalidad ng buhay. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Ang chia seeds ay mayaman din sa calcium, phosphorus at magnesium na lahat ay nagtataguyod ng malusog na buto at kasukasuan. Ang mga mineral na ito ay sumusuporta sa katatagan ng mga tissue na mayaman sa collagen tulad ng mga litid cartilago at legamento. Kung wala kang sapat na mga mineral na ito, humihina ang iyong mga kasukasuan at bumabagal ang iyong paggaling. Ang isang natatanging katangian ng chia seeds ay ang kakayahan nitong sumipsip ng tubig at lumawak na nagbibigay dito ng isang gel-like na consistency. Ito ay napakaganda para sa kalusugan ng bituka. Ang isang malusog na bituka ay nangangahulugan ng mas mahusay na pagsipsip ng sustansya, at ang pinahusay na pagsipsip
ay nagbibigay sa iyong katawan ng mas maraming hilaw na materyales na magagamit para sa paggawa ng collagen. Paano ito gamitin ng tama upang makuha ang pinakamataas na benepisyo? Ang chia seeds ay dapat ibabad bago kainin. Magdagdag ng 1 o 2 kutsara sa tubig o gatas na gawa sa halaman. Hayaan itong mababad sa loob ng 15 hanggang 30 minuto. Magkakaroon ito ng parang sago o pudding na consistency na mas madaling tunawin. Maaari mo rin itong ihalo sa oatmeal, isama sa smoothies, o gumawa ng overnight chia pudding na may prutas. Iwasan ang paglunok nito ng tuyo dahil maaari itong lumaki at magdulot ng paninikip sa lalamunan. Ang pagiging pare-pareho o consistency sa pagkonsumo ay susi. Ang regular na pagkain ng chia seeds ng mga senior ay maaaring magresulta sa pinabuting lakas ng tuhod, mas makinis na paggalaw ng kasukasuan, at kahit na pagbawas sa mga tunog ng pag-click o paglagutok habang gumagalaw. Ika-5, soybeans, tokwa, edamame, tempeh. Ang soybeans na kilala natin sa anyo ng tokwa, edamame at tempeh ay isa sa mga pinakakumpletong pinagkukunan ng protina mula sa halaman. Ito rin ay napakabisa para sa mga senior na gustong mapanatili o mapataas ang kanilang collagen. Ang natatangi sa soybeans ay ang pagkakaroon nito ng mataas na antas ng isoflavones, partikular na ang genistein at daidzein. Ang mga natural na kemikal na ito mula sa halaman ay napatunayang nagpapataas ng produksyon ng collagen sa pamamagitan ng pag-activate ng mga partikular na genes na kasangkot sa pag-aayos ng connective tissue. Para silang mga special messengers na nagsasabi sa iyong katawan, oras na para gumawa ng mas maraming collagen. Ayon sa isang klinikal na pagsubok na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ang mga matatandang kababaihan na regular na kumain ng soy protein ay nakakita ng 40% na pagtaas sa dami ng collagen sa kanilang balat at kasukasuan pagkatapos ng 2 linggo. Ang ganitong uri ng pagpapabuti ay hindi lamang para sa itsura. Ito ay may direktang epekto sa kung paano gumalaw ang iyong balakang habang naglalakad ka o kung ano ang pakiramdam ng iyong mga tuhod kapag umaakyat ka ng hagdan. Ang soybeans ay mayaman din sa lysine, isang mahalagang amino acid na hindi kayang gawin ng iyong katawan sa sarili nito. Kailangan itong makuha mula sa pagkain. Ang lysine ay mahalaga sa proseso ng cross-linking ng mga hibla ng collagen na nagpapatibay at nagpapatatag sa istruktura ng collagen sa iyong mga kasukasuan. Kung wala kang sapat na lysine, ang collagen na ginagawa ng iyong katawan ay mahina at madaling masira. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga senior na gustong maiwasan ang mga pinsala, mas mabilis na gumaling mula sa pagkahulog, at mapanatili ang kanilang kalayaan ng mas matagal. Mayaman din ito sa iron at calcium na parehong mahalaga sa pagpapanatili ng lakas ng kasukasuan at pagsuporta sa mga enzyme na kasangkot sa pagbuo ng collagen. Ang mga anti-inflammatory properties ng soy ay mahalaga rin. Ang pamamaga ay tahimik na sumisira sa mga kasukasuan. Ngunit ipinapakita ng pananaliksik na ang mga diet na batay sa soy ay nagpapababa ng C-reactive protein
at TNF-alpha, dalawang marker na tumataas sa mga matatanda na may osteoarthritis. Ibig sabihin nito, hindi lang tumutulong ang soy sa pagbuo ng collagen, pinapabagal din nito ang mga puwersang sumisira dito. Paano ito isama sa dieta ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang mga benepisyong ito ay mula sa buong pagkain tulad ng edamame, batang soybean, tofu, tokwa at tempeh. Ang mga ito ay sumasailalim sa mas kaunting pagproseso kaya mas napapanatili nila ang mga malusog na isoflavones. Ang tokwa ay maaaring i-bake, stir-fry o isama sa smoothies para sa dagdag na protina. Ang tempeh ay may mas matatag na texture at maaaring iihaw o gamitin sa mga masasarap na ulam tulad ng adobo o kaldereta version. Kung pipiliin mong gumamit ng soy milk, piliin ang organic at unsweetened na version upang maiwasan ang mga dagdag na asukal o preservatives. Subukang kumonsumo ng soy kahit 3 o 4 na beses bawat linggo. Ito ay isa sa iilang protina na mula sa halaman na talagang maaaring magtaguyod ng panloob na pagbabagong buhay ng collagen. Kung napansin mong humihina ang iyong mga kasukasuan, bumababa ang iyong saklaw ng paggalaw o pakiramdam mo ay hindi matatag ang iyong mga binti, ang soy ay maaaring ang matatag at nagpapanatili na pagkain na hinahanap-hanap ng iyong katawan. Ika-4, kamote sweet potatoes. Ang kamote ay maaaring mukhang simple at pangkaraniwan, ngunit ito ay isang collagen-boosting superfood na hindi dapat balewalain ng mga senyor. Itong makulay na lamang ugat na ito ay isang napakagandang halimbawa ng kasabihang health is wealth. Ang kamote ay siksik sa beta-carotene, isang malakas na antioxidant na ginagawang vitamin A ng katawan. Ang vitamin A ay mahalaga sa produksyon ng collagen dahil pinasisigla nito ang aktibidad ng mga fibroblast. Ang mga selulang ito ang responsable sa paglikha at pagpapanatili ng collagen na matatagpuan sa iyong balat at connective tissues. Kapag mababa ang antas ng vitamin A, bumabagal ang pag-aayos ng tissue at humihina ang produksyon ng collagen. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Investigative Dermatology, ang pag-inom ng vitamin A ay nagpataas ng density ng collagen sa balat ng 33% sa loob lamang ng 8 linggo. Ang mga katulad na resulta ay naobserbahan din sa mga tissue ng kasukasuan. Ang kamote ay mayaman din sa vitamin C, marahil ang pinakamahalagang sangkap sa buong proseso ng pagbuo ng collagen. Ito ang nag-a-activate sa mga enzyme na nag-uugnay sa mga hibla ng collagen na nagbibigay dito ng lakas at pagkaelastiko na kailangan upang suportahan ang iyong mga kasukasuan. Gaano man karaming protina o amino acid ang iyong kainin, kung wala kang sapat na vitamin C, hindi kayang tapusin ng iyong katawan ang proseso ng produksyon ng collagen. Ito ang nawawalang piraso na maaaring magkaroon ng malaking epekto para sa mga nakatatanda na nagdurusa sa masakit na balakang o naninigas na tuhod. Isa pang mahalagang bentahe ng kamote ay ang mga anti-inflammatory properties nito. Mayaman ito sa anthocyanins, mga natural na pigment ng halaman na nagpapababa ng oxidative stress, sakit sa kasukasuan at pamamaga. Sa isang randomized controlled experiment,
na inilathala sa Food and Function ang mga matatanda na regular na kumonsumo ng mga gulay na mayaman sa anthocyanins ay nag-ulat ng 44 na mas kaunting inflammatory markers pati na rin ang mas kaunting paninigas at sakit sa kasukasuan. Ito ay maaaring maging isang malaking tulong para sa mga senior citizen na nahihirapang magsimula sa umaga o gumising na naninigas ang katawan. Paano ito ihanda para sa maximum benefits? Upang mapakinabangan ng husto ang kamote, iwasan ang pagprito o labis na pagluto nito. Sa halip, i-bake, steam o i-roast ito sa katamtamang temperatura upang mapanatili ang mga sustansya nito. Ang pagkain ng balat ay nagdaragdag ng mas maraming hibla at mineral na nagpapabuti sa pagsipsip ng nutrisyon at kalusugan ng bituka. Maaari mo itong hiwain sa mga cube at ihalo sa mga sabaw at stews para sa isang masaganang pagkain na sumusuporta sa collagen o i-mash ito na may kaunting olive oil at turmeric para sa dagdag na anti-inflammatory na epekto. Inirerekomenda na kumonsumo ng kamote ang mga senior 2 o 3 beses sa isang linggo. Bukod sa mga katangian nitong nagpapalakas ng collagen, ito ay versatile, madaling tunawin at nag-aambag sa pangmatagalang enerhiya. Kung pakiramdam mo ay marupok ang iyong mga kasukasuan, numinipis ang iyong balat o mas matagal gumaling ang iyong mga kalamnan, ang kamote ay nagbibigay ng isang tuloy-tuloy na daloy ng mga sustansya na nagsasama-sama upang ibalik at palakasin ang pundasyon ng iyong katawan. Ika-3, kiwi. Sa kabila ng maliit nitong sukat, ang kiwi ay nagtataglay ng isa sa pinakamalakas na suntok sa mundo ng halaman pagdating sa produksyon ng collagen. Itong mabalahibong berdeng prutas na ito ay isang himala ng kalikasan. Ang kiwi ay siksik sa vitamin C, ang pangunahing katalista para sa collagen synthesis sa iyong katawan. Uulitin ko po, kung walang sapat na vitamin C, ang mga enzyme na gumagawa at nagpapanatili ng collagen ay hindi maaaring gumana ng maayos. Ang kakulangan nito ay nagreresulta sa paglaylay ng balat, mas mahinang kasukasuan, pagdurugo ng gilagid, at mas mabagal na paggaling ng sugat. Lahat ng mga sintomas na ito na maaaring dahan-dahang lumitaw sa mga senior ay sanhi ng hindi sapat na suporta sa collagen. Ayon sa isang mahalagang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mas mataas na paggamit ng vitamin C ay iniugnay sa 33% na mas maraming collagen sa balat at mas kaunting pananakit ng kasukasuan habang tumatanda ang mga tao. Ang mas nakakabilib pa ay ang katotohanan na ang isang katamtamang laki ng kiwi ay naglalaman ng higit sa 70 mg ng vitamin C, mas marami pa sa pang-araw-araw na inirerekomendang minimum. Ngunit para sa pagbabagong buhay ng collagen at kalusugan ng kasukasuan, lalo na sa iyong 60s, 70s at higit pa ang iyong katawan, ay nangangailangan ng mas mataas kaysa sa minimum na halaga. Naglalaman din ang kiwi ng vitamin E at polyphenols, dalawang antioxidant na nagpapababa ng oxidative stress at pinipigilan ang pagkasira ng iyong natural na collagen. Ang oxidative stress ay isa sa mga pangunahing sanhi ng paninigas ng kasukasuan, pagnipis ng kartilago, at masakit na paggalaw.
Pinipigilan ng mga antioxidant ng kiwi ang pagkasirang iyon. Ang mas nakakaintriga pa ay ang katotohanan na ang kiwi ay naglalaman ng isang natural na enzyme na tinatawag na actinidin. Ang actinidin ay tumutulong sa pagtunaw ng mga protina sa tiyan at nagpapabuti ng pagsipsip ng sustansya. Habang tumatanda ang mga tao, maaaring bumagal ang kanilang panunaw. Kahit na ang pinakamahusay na diet para sa pagbuo ng collagen ay hindi gagana kung ang iyong bituka ay hindi sumisipsip ng mga sustansya ng maayos. Tinutulungan ng kiwi na lutasin ang isyung iyon. Pinapabuti nito ang panunaw ng mga protina na tumutulong sa iyong katawan na masipsip ang mas maraming amino acid, bitamina at mineral na kailangan upang bumuo ng mga tissue na mayaman sa collagen. Paano ito kainin? Ang perpektong paraan upang gamitin ang kiwi para sa collagen ay ang pagkain nito ng hilaw kasama ang balat kung kaya mo. Ang balat ay naglalaman ng karagdagang hibla at sustansya na nagtataguyod ng kalusugan ng panunaw. Maaari mo itong kainin ng buo bilang merienda, i-chop sa mga salad, o ihalo sa smoothies. Huwag itong lutuin. Ang init ay sumisira sa vitamin C at sa enzyme na actinidin. Para sa mga senior na gustong makakita ng tunay na pagpapabuti, ang 2 kiwi sa isang araw ay isang mabisang dosis. Ang ilang mga tao ay naguulat ng mas masikip na balat, mas kaunting paninigas sa umaga, at mas nababanat na kasukasuan sa loob lamang ng ilang linggo. Ang kiwi ay simple, kaakit-akit at napakalakas. Kung hindi mo pa ito isinasama sa iyong recovery regimen ngayon na ang tamang panahon. 2, buto ng sunflower. Huwag malinlang sa maliit nitong sukat. Ang buto ng sunflower or sunflower seeds ay isa sa mga pinakahindi pinapahalagahan na pagkain para sa mga senior upang ayusin ang kanilang collagen. Ang mga butong ito ay siksik sa vitamin E, isang malakas na antioxidant na nagsisilbing bodyguard o tagapagtanggol ng collagen mula sa pinsala ng oxidative. Habang tayo ay tumatanda, ang mga hibla ng collagen ay nagsisimulang masira ng mas mabilis kaysa sa kayang ayusin ng ating mga sistema. Ang mga hibla na ito ay regular na inaatake ng mga free radicals, mga hindi matatag na kemikal na dulot ng stress, polusyon, at hindi malusog na dieta. Gayunpaman, nilalabanan ng vitamin E ang mga free radicals na iyon, pinoprotektahan ang iyong balat at kasukasuan mula sa maagang pagkasira. Bukod sa pagpapabagal sa pagkasira ng collagen, pinapabuti din ng vitamin E ang istruktura at cross-linking ng mga hibla ng collagen na ginagawa itong mas matibay at mas matatag sa paglipas ng panahon, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Molecular Aspects of Medicine. Ang mas maganda pa, ang buto ng sunflower ay naglalaman ng selenium, isang trace mineral na sumusuporta sa paggana ng thyroid at nagpapataas ng produksyon ng collagen. Ang iyong thyroid ang nagre-regulate ng iyong metabolismo, paggaling, at ang bilis kung saan gumagawa ng bagong tissue ang iyong katawan. Lingid sa kanilang kaalaman, maraming nakatatanda ang may mabagal na thyroid na may direktang epekto sa collagen turnover.
Ang selenium sa buto ng sunflower ay maaaring magbigay ng isang kinakailangang tulong sa pag-aayos ng collagen at metabolismo. Ang pagkain lamang ng 1 onsa, humigit kumulang 21 gramo ng buto ng sunflower ay maaaring matugunan ang halos 30% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa selenium, at ang maliit na halaga na iyon ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong paggaling. Higit pa rito, ang buto ng sunflower ay isang mahusay na pinagkukunan ng mga plant-based na taba, lalo na ang linoleic acid. Sinusuportahan ng omega-6 fatty acid na ito ang collagen sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kahalumigmigan, pagkaelastiko at lakas ng harang ng balat. Sa isang klinikal na pag-aaral, ang pagkonsumo ng linoleic acid ay iniugnay sa 23% na mas kaunting kaso ng pagkatuyo at pagnipis ng balat na mga tagapagpahiwatig ng komprometidong collagen. Paano ito gamitin? Kainin ang buto ng sunflower ng hilaw o tuyo na inihaw ng walang idinagdag na asin o langis upang mapakinabangan ang kanilang nutritional value. Maaari silang idagdag sa lugaw, yogurt at salad. Mas maganda pa, gilingin sila sa isang pinong pulbos at isama sa mga lutong bahay na veggie burger smoothies at sopas. Subukang kumonsumo ng 1 hanggang 2 kutsara araw-araw. Iyon ay sapat na upang bigyan ang iyong katawan ng isang tuloy-tuloy na daloy ng vitamin E at selenium, pati na rin ang mahahalagang fatty acid upang suportahan ang iyong balat at kasukasuan. Maraming mga senior ang nag-uulat ng mas kaunting pamamaga, mas nababanat na balat, at mas mahusay na paggalaw ng kasukasuan sa loob ng ilang linggo. Para sa isang bagay na napakaliit at abot kaya, ang buto ng sunflower ay napakahalaga para sa kalusugan ng iyong collagen. Unang pwesto si buckthorn berries. Ngayon narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan. Isang vegetarian collagen enhancer na halos walang sinuman sa edad na 60 ang kumukonsumo, ngunit dapat. Ito ang sea buckthorn berries. Ang mga sea buckthorn berries ay maliliwanag na kulay kahel maasim at hindi kapanipaniwalang mayaman sa mga sustansya na maaaring mag-ayos ng mga kasukasuan at magpabagong buhay ng balat. Ang dahilan kung bakit ito ang numero 1 ay hindi lamang ang antas ng vitamin C nito na napakataas pa rin sa higit sa 400 mg bawat 100 gram, kundi ang walang kapantay na kombinasyon nito ng mga omega fatty acids at mga pambihirang sangkap ng halaman na direktang nagpapasigla sa pagbuo ng bagong collagen. Ang sea buckthorn ay isa sa iilang pinagmumulan ng halaman na nagbibigay ng omega-3, 6, 7 at 9 ng sabay-sabay. Maaaring hindi mo napagtatanto kung gaano ito kahalaga. Karamihan sa mga pagkain ay nagbibigay lamang ng omega-3 o omega-6. Ang mga lipid na ito ay nagpapadulas sa mga connective tissue mula sa loob palabas, nagpapababa ng pamamaga ng kasukasuan at nagpapataas ng pagkaelastiko ng balat. Ayon sa isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa Lipids in Health and Disease, ang mga matatanda na higit sa 50 na uminom ng sea buckthorn oil araw-araw ay nakaranas ng 25% na pagtaas sa kapal at pagkaelastiko ng balat sa loob lamang ng 8 linggo. Higit pa iyon sa itsura. Ipinapahiwatig nito
na ang iyong katawan ay istrukturang muling nagtatayo ng collagen. Ang mas nakakagulat pa, ang mga marker ng dugo para sa pamamaga ay bumaba ng higit sa 34% na nagpapahiwatig ng mas kaunting pagkasira ng kartilago paninigas at pamamaga sa mga kasukasuan. At hindi ito gawa-gawang suplemento. Ginamit na ng tradisyonal na gamot ang prutas na ito sa loob ng mga dekada upang gamutin ang mga sugat, arthritis at pagkasira na may kaugnayan sa pagtanda. Naglalaman din ang sea buckthorn ng quercetin at isorhamnetin, dalawang bioflavonoid na nagtataguyod ng mga fibroblast, ang mga selula kung saan gumagawa ng collagen ang iyong katawan. Karamihan sa mga nakatatanda ay nakakaranas ng fibroblast fatigue na nailalarawan sa pamamagitan ng pagod mabagal o tulog ng mga selulang gumagawa ng collagen. Ang mga berry na ito ay parang switch na muling nagbubukas sa kanila. Kung ang mga collagen pills o powders ay hindi gumana para sa iyo, ito na marahil ang solusyon na hinihintay ng iyong mga kasukasuan. Paano ito konsumuhin? Ang sea buckthorn ay pinakamadaling kainin bilang cold-pressed oil o puri. Maaari kang magdagdag ng 1 kutsara sa juice tubig o smoothies. Huwag itong initin dahil sinisira ng init ang vitamin C at ang mga omega fatty acids. Para sa pinakamainam na benepisyo, uminom ng 1 kutsarita bawat araw, mas mabuti sa umaga nang walang laman ang tiyan. Bagaman ang lasa ay malakas, maasim at medyo mapait, ang mga resulta ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ang mga gumagamit ng sea buckthorn sa kanilang mga senior years ay madalas na naguulat ng mas matibay na mga kuko, mas kaunting pulikat sa binti, mas mabilis na paggaling sa paglalakad at kapansin-pansing mas hydrated na balat. Dahil dito, ang pagkaing ito ay nasa unang pwesto, at kung nag-aalala ka tungkol sa kalusugan ng kasukasuan pagkatapos ng 18 ko, hindi mo dapat itong palampasin. Ang huling salita mula kay Dr. Santos. Mga minamahal kong lolo at lola, kung kayo ay higit sa 60 at nakakaranas ng paninigas ng kasukasuan, pananakit ng binti o mahinang paggalaw, ang pagkain ng 8 pagkaing vegetarian na ito ay hindi lamang isang mungkahi, ito ay isang pangangailangan. Ang mga ito ay hindi magic pills. Ang mga ito ay mga tunay na sustansya na suportado ng tunay na agham na naglalayong muling itayo ang inyong lakas mula sa loob palabas. At ang pinakamaganda sa lahat, ito ay mga bagay na pamilyar na sa inyong katawan, hindi tulad ng mga mamahaling suplemento na may mga sangkap na hindi natin alam. Ang aking pinakamahalagang aral sa buhay na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay ito. Ang ating katawan ay may likas at kamangha-manghang kakayahang magpagaling sa sarili nito. Parang isang bahay na nasira ng bagyo, kaya nitong muling itayo ang sarili kung bibigyan natin ito ng tamang mga materyales, ang tamang pako, kahoy, at semento. Ang 8 pagkaing ito ang mga dekalidad na materyales na kailangan ng inyong katawan. Huwag po kayong masiraan ng loob. Hindi pa huli ang lahat. Para simulan ang pagbabago, magsimula sa isa. Pumili ng isa sa listahan na pinakamadali para sa inyo. Panindigan ito. Pagkatapos magdagdag ng isa pa. Ang muling pagtatayo ay nangangailangan ng oras, tiyaga
at pagmamahal sa sarili. Ngunit sa tamang mga kagamitan ito ay tiyak na gumagana. Bago po kayo umalis, mangyaring ibahagi sa mga komento sa ibaba kung alin sa mga pagkaing ito ang kasalukuyan ninyong kinakain at kung alin ang plano ninyong simulang kainin ngayon. Binabasa at sinasagot po namin ang bawat komento at narito kami upang tulungan kayong maglakbay sa inyong paggaling hakbang-hakbang. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang artikulong ito, mangyaring pindutin ang like button upang ipakita ang inyong suporta. Upang matiyak na hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pa naming ibabahagi, mag-subscribe po kayo at i-on ang bell notification. At higit sa lahat, mangyaring ibahagi ang kaalamang ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring nangangailangan din nito. Ang gagawin ninyo ngayon ay hindi lamang para sa inyong sarili. Ito ay para sa inyong kinabukasan, sa inyong mga kasukasuan, sa inyong mga binti, at sa kalayaang patuloy na maging aktibo at masaya sa buhay. Maraming salamat po sa inyong oras at tiwala. Hanggang sa muli.